Ang Diyos, ang nilabing ng inyong panggagapa sa aking asawa si Shan Yangking. Para sa makapabuhan ng pinakawa ang lahanin. Sinasabi ng lahat pagkatapos kong magsawa kay Shan Yangking. Wala ng prinsesa na mataas ang ilong sa kahidaran ng layang. Palitan lang ng isa na puro iniisip ang kanyang asawa. Pero hindi ko alam, isang taon lang pagkatapos magpakasal. Prinsesa, may kalamidad! Tarang pa natin tulong! Ate sawa! Ate sawa, at tawad mo ng Emil! Prinsesa! Zenzen, inaungkaran. Huwag magalala. Ang Diyos ay magpuprotekta sa ating bata hanggang sa di kami pagsilang. Hindi ka patay! Prinsesa! Ikaw ko, ito ang hukumayaan ko kaya ang Emperador. Huwag kang slaman. Pero tunay na gusto ko si Zenzen. Nais ko na tulungan ninyo kami. Ito ay dahil sa kanya! Ako siya hawakan! Prinsesa! Si Shan Yangking, para sa iyo ay naging biyuda ng buhay ko. Sa huli, naging katawa-tawa lang ito. Zhao Zhao, sa apat na lalaking ito, sino ang gusto mo maling iyong asawa? Ito ang araw ng pagpili ng asawa. At ako ay muling nabuhay. Araw-araw ay umiikot ka pa lang sa Yangking. Sigado ka siya mo ba? Ama, agad na gumawa ng atas. Ayoko. Zhao Zhao, ano ang problema? Hindi ba lagi mong sinasabi na ikaw ay magsasawa lang kay Yangking? Noong makaan, nagpahindulot ako sa Shan Yangking na dayain ako. Naging biyuda ako ng habang buhay at namatay sa gilid ng kalsada. Sa buhay na ito, hindi na ako makakagawa ng prehog malayan. Hindi ako pumipili sa si Shan Yangking. Pinipili ko siya. Lin Feng, hindi ba kayo magkaaway mula pa noong bata? Noong nakaraang beses, sinira niya ang iyong lumipad na papel at kinabutan mo siya sa buong hardin. Prinsesa! Hindi ka talaga marunong maglumipad ng papel! Hayaan mo akong turuan ka! Sa'yo, Lin Feng! Prinsesa, mabagal! Prinsesa, ang iyong paraan ng paglumipad ay mas mababa pa sa Sparrow na lumipad. Tumutulong ako sa iyo ng may awa, pero parang may utang ka pa sa akin ng malaki. Basura ka! Bumaba ka dito ngayon! Si Lin Feng, ang kilalang playboy ng syudad at ako ay magkaaway. Sa nakaraang buhay, hindi siya nagpakasal at umalis siya sa kaharian. Wala na siyang balita. Zhao Zhao. Sigurado ka na? Anak ay sigurado na. Siya ang pipiliin ko. Dahil buhay na naman ako, gusto kong subukan ang bagong landas. Sige na, ang pamilya niya, kahit hindi kasing ganda ng iba, ang galing niya sa laban at estratehiya ay nangunguna. Aasahan ko na ang kasal sa loob ng 10 araw. Para sa akin, payo lang pipiliin na. Prinsesa, sino ang pipiliin mo? Walang tanong, di ba? Sa aming 4 na foster husband, ang imposible na maging consort ay si Lin Feng. Galit na galit ka sa kanya, kaya hindi siya ang pipiliin mo. Siguradong si Yangking na. Sinusundan mo lagi si Yangking at maraming regalo ang binigay mo sa kanya. Sa nakaraang buhay, dinaya ako ng kanyang malamig na mukha ng habang buhay. Pipiliin ko si... Prinsesa, May mahal na ako. nasaan ko in? Sipay. Sa nakaraang buhay, walang ganito. Parang... Shari, alam mo ba na lumalaban ka sa utos ng hari? Ito ang nakakabuhay dahil sa layang minsaw. Nagsusura ako ng 1 taon bago makagawa ng plano umabis kami sama sa tunay naming kaligayahan. Sa buhay na ito, handang-handa akong iwanan ang aking titulo at mag-excel lang para sa puso ko na mapunta sa taong mahal namin.
Pero pumili ako ng... Hindi, Shen Yan King, noong nakaraang buhay, ako ay naging kaluluwa para sa iyo. Ikaw naman, araw-gabi, nakikipag-ugnayan sa kanya. Bakit mo dapat hayaan maging siya ka? Pagkaanuhan, dapat mo rin tiisin ang sakit ng 10 araw. Ang utos ng hari ay utos na hindi na mababago. Sa loob ng 10 araw, aakyat na ako. Dapat kayong narito lahat, naghihintay. Ang ating prinsesa mismo ang magbabasa ng utos at magsasayaw sa aking bagong esposo. Shen Yan King, dapat mong abangan ng mabuti. Talagang mahal na siya at malapit na makamit ang nais niya. Prinsesa, bitaw niya! Ako at mapakam sa inyo, prinsesa. Dapat akong ipagsapalaran. Sensin! Prinsesa! Prinsesa, sindi ka nakuha po yan nung mafarang araw. Hindi kayo mo. Prinsesa, bakit mo siyang pinipigilan na gawin ang ganitong respeto? Sinabi ko bang dapat siya lumukod? Shen Yan King. Noong nakaraang buhay, para sa iyo, isang hakbang at isang lumipad, kumukupas ang lupa ng mahigit 10,000 milya. Ang aking mga tuhod ay labali. Ikaw, hiniyo mo na ako din ng kapinsan. Yan King, wag nang mag-usap. Lahat ay aking kasalanan. Kami ay dapat na hindi nandito at kung gusto mong magapilang prinsesa, okay lang yan. Kung wala ng ibang kautusan, ang inyong lingkod ay alis na. Prinsesa! Cao Cao! Cao Cao! Huwag mo siyang mahipo! Shen Yan King, mas malupit ka pa noong nakaraang buhay. Cao Cao, tingnan mo ako! Huwag mo sa Silent Fame, ang burner na ito na puro masaya lang sa laro, bakit ganitong hitsura ang lumabas? Lahat na natin gawin tayo! Siksyaw Hawi, prinsesa, makalat na hindi natamaan ang ulo sa malang bahagi. Uminom lang ng gamot para mawala ang pasa at magiging okay ka. Isusulat ko na ang reseta ngayon. CJ, bakit siya ganyan kaalala? So, sabi na pa ibig siya sa selfingan. Hindi ko alam kung sino talaga ang gusto niya. Sabi ko na nga ba, ang prinsesa ay palaging protekado ng langit. Wala namang mangyayaring masama. Pero, wala naman nahog na ama sa pagpili ng asawa ng prinsesa. Mas mabuti pang pumunta ako sa Jiangnan at mag-enjoy. Sa araw ng kasal ng prinsesa, babalik ako at magdadala ng malaking regalo. Kamusta mo magiging gusto ang prinsesa? Bakit pa pagkala mo? Prinsesa, nang matumba ka, binipik ni Shen Shaizi si Lin Zhenzhen. Rikas na kuda sa silang gamot. Ang nakakatawa pa. Pasa lang sa tuhod ni Lin Zhenzhen. Tapos ka balat. Si Shen Shaizi naman. Buat mahadal ang rasting at nataong lang rin kinsing para sa kanya. Ikaw na malakas ang bubukatan mo. Kahit isang tanong wala siyang ikinanong. Talaga namang walang konsyensya. Kingshu, kunin mo yung kahon ko na gawa sa rosewood sa sibit sa sinangan. Opo, Prinsesa, pinakahalagahan mo naman ang lahat na nasa loob niyan. Alam mo, ka, basta-basta lang isinulat ni Shen Shaizi. Naghangkag ka sa bodega sa gitna ng malakas na ulan. At nagkasakit ka pa ng sipon. Ano ba ang balak mo? Kayamanan. Wala na basta-basta lang isingilat. Yung jade pendant ay tinapo niya. Pati na ang lumang brush niya. Basta lang ang lahat ng ito mapimulog ko. Na parang kunubi sa nakaraan kong buhay. Ihanda ang usonan. Tumog tayo sa Shenfu. Prinsesa, sabi ni Shi Xingxing kung siya halabas ng usoy prano na pong blossoms. Dalhin ang kahong ito. Sa silid aklatan ni Shen Shaizi. Opo. Mula ngayon, hindi na ako magiging ganyan tanga. Kuya Yan King, napakaamo mo sa akin. Kapag nalaman ng prinsesa, galit na galit siguro siya. Sinasadya ko ikala kung kaan ko duling ang dulig sa'yo. Para magbago na ang isip ng prinsesa. Tsokla. Pero sobrang ang pagmamahal ng prinsesa sa iyo. Paano siya susuko? Ayos na ang lahat. Yaw-yaw. Kahit piliin niya ako, mayroon akong paraan para makalayo. Kung sipitas sa daan ng halayon, habas masaya kang sultans. Punta puso ko. Tayo. Sa buong buhay ko. Ano kipili ko? Sword dance! Hindi ba ako ang nagsayaw yun?
Anong ginagawa mo dito, princess? Oh no, nakita niya ba ang usapan natin? Shen Yanqing. Noong nakaraang buhay, lahat ginawa mo para kasama ang Lin Zenzhen. Pero sa dulo, hindi mo man alam kung sino talaga ang gusto mo. Pero wala na tayong pagkakataon. Nandito lang ako para maghatid ng kahon. Napaswerte. Mukhang hindi na narinig. Ilang araw pa lang bago ang kasal. Princess, napakadaling-dali mo naman. Naghatid ng kasangkapan. Hindi iyon ang laman ng kahon. Princess, manatili kang malakas tungkol sa asawang ito. Ang taong gusto ko ay si Zenzhen. Ang sound prutas ay hindi masarap. Shen Yanqing, tunay na sobrang ingay mo. Huwag bilis tao ito. Yanqing kuya, ang paa ko ay nasakit na. Zenzhen kuta, tayong palibaka mo. Masakit ba? Shen Yanqing, bulag ang mata at puso mo. Nagmahal ng mali at nasaktan ang mali. Kaya naman, dapat kang mabuhay sa pagsisi forever. Zenzhen! Kumusta ka? May tao! Tayo, awag ng doktor! Liang Mingzhao, anong ginawa mo kay Zenzhen? Ano ang sinasabi mo? Young Master! Sinistin ay napoy sorong puison mula sa Western Region. Kailangan ang buko ng taong lagay ng lason para lumabas. Kung hindi ay 3 araw na lang ang naiiwan niya. Tanggap mo pa rin na. Ikaw lang ang bisita niya ngayong araw. Halika na! Bakit ako maglagay ng lason sa kanya? Dahil mahal mo ako. Pero mahal ko siya. Noong nakaraang buhay, nag-isa ako para makaalis at hindi ka umalis. Ngayong buhay, ganyan pa rin ang hirap mo. Young Master, bilisan! Kung hindi, huli na! Pasensya na. May tao! Hawakan mo siya! Ay, ikaw kung sino nakaskal! Shen Yanqing, princess ako. Hindi kayo magkaka-aksyon. Lahat ng responsibilidad ay abutin ko. Bitiwan mo ako! Hindi ako ang naglagay ng lason. Shen Yanqing, inalagaan mo ang Lin Zenzhen na parang buhay mo. Nakakatawa. Sa dulo, hindi mo alam kung sino talaga ang gusto mo. Ano ang ibig sabihin ng ganyan? Yanqing kuya, Yoken! masakit ako sobra. Malalaki na ba ako o sasama pa? Sincere, kinasagdagan ng kamatayan, pero ikaw ang napapuno pa rin. Ang taong gusto ko ay hindi si Zenzhen. Ikaw na ba? Prinsesa! Bitawan ninyo siya! King Zhu! Shen Shizi! Shen Shizi! Huwag kayong magkamali! Ang prinsesa ay hindi kayo magsama ng hanay sa isip ng paano niya magagawang maglagay ng lason? Bakit pa ninyo siyang sinasama? King Zhu! Kumawag ka. Sinabi ko kang imakit. Mula ngayon, alagaan ko kayong mabuti. Walang kahit anong sugat na mapapahintulog ko. Shen Shizi! Noong una, bakpa ako pagkamaki. Inakala ko ang hindi mahal kayaman. Si Zenzhen ay ganitong mabuti. Paano mo kayang tagay ng lasa sa kanya? Ano kahit ikaw ay prinsesa? Kung hindi kita ituro ang sakit, hindi ka matututunan. Prinsesa! 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 Huwag ninyong gawin! Prinsesa! Prinsesa! Magsisisi kayo! Hindi. Para sa Zenzhen, kayang-kaya kong gawin. Umatinaab ko. Igdalan ko matizensya na yun. Prinsesa! Ang Shen Shizi ay hindi na tao. Ikaw muna pa noong bata. Takot na takot sa sakit. At si Shen Yanqing, Siya ay maghihintay sa labas. Hiniling niyang pahurusahan siya ng 10 sakay para magtanga ng hiya sa inyo. Ngunit ginawa kayong ganito, may silbi pa ba ang tanga ng hiya? Prinsesa! Sinisikap po kayong ipamahal. Huwag na kayong gusto sa kanya. Siya ay handang bigyan ng buhay para sa Ling Xiaoji. Kaya naman ay bakit pa? hindi ko na siya gusto ngayon. Prinsesa,
Anong sinabi ninyo kanina? Talaga po ang invitasyon. Handa na akong tanggapin ng Azod, prinsesa. Kung galit ka, ikakalagkad mo lahat sa akin. Magsusuko ako sa'yo. Kung parang pasin ang galit mo sa Zenseng. Hindi ko sa'yo nakarap. Huwag mo siyang saktan. Noong nakaraang buhay, naghintay siya ng buong buhay para sa akin na walang asawa. Mahal niya ako ng ganyan, paano ako makakasama nito? Si Shen Yanqing, ang World Prince ng Layang Kingdom, malamig at maliwanag tulad ng buwan. Maraming mayroong tao ang nagsisikat mo pinalapit sa kanya. Noong nakaraang buhay, hindi mo ako kailanman tinanggap, pero ngayon ay handang humirap at humiling ng pasensya para sa Lin Zenseng. Lahat para sa iyo siyang pangalagaan. Ganyan mo talaga siyang minamahal. Si Lin Zenseng ang nagsabi sa iyo na ako ang naglagay ng lason. Wala ko koleksyon sa Zenseng. Sagutin mo lang ako! O hindi? Sa pagitan namin, ay tiwala ka lang sa kanya. Hindi sa akin. Napakabuti talaga! Huwag! Prinsesa, lahat ng kasamanan ay akin. Salok sa'yo, Tiwan. Si Yanqing Kuya. Labas ka dito! Prinsesa, 3 araw na lang bago ang hunting party at matagal na naghahanda si Yanqing Kuya para dito. Hindi na niya kaya ang ibang palo. Zenseng, tumayo ka. Hindi ka kasali dito. Pero ginawa niya ito para sa akin. Paano ko siya iiwan na naghihirap? Prinsesa, paano mo na lang ako sa halip? Para sa iyo, ito ay walang halaga. Tama na! Zenseng! Dinala mo ang isang bato para sinaasa ka, Palas. Shen Yanqing, naghihintay ako ng araw na magsisi. Maghintay ka dito, babalik ako agad. Zhao Tao, may mga hayop sa hunting grounds. Kailangan mong bantayan dahil mahalaga ka. Nasaan ang 4 na prinsipe? Nasaan si Lin Feng? Yung Majesty, sila ang puta sa tingong pamadaro. Loko nito! Anong oras na ito? Gusto pa niya maglaro. Hindi pa niya alam na malapit magkasawa ang Sao. Yung Majesty, hindi mahalaga kung manito ang laning o hindi. Imposible nang piliin siya ng prinsesa. Bakit imposible? Sa Sao talaga! Ama! Mudahan mo lang. Kuha Hot Cross! Liye Chao! Bumay ka na? Hindi pa ninyo napansin na mukhang hindi okay ang iyong Majesty. Parang kailangan ng matingnan dito si Lining. Pero anong difference kung nandito siya o wala? Hindi naman siya lilo prinsesa. Pero as may yakin kunin. Igin na kayo. Nakakasawa lang ang puro hunting, bakit hindi magtaya? Sino ang mawawalan magpakita ng talento pabalik sa bahay? Paano kung may makakasabay na prinsesa? Nakakahiya. Noon sa malaking selebrasyon, ang kanyang square dance ay tunay na hindi malalimutan. Siya ay puno wag dance. Prinsesa, ikaw rin. Iyo, Sino? Kuya nating! tumakbo na. May manggugulpi! Bilisan! Di walang sa akin. Nandito na siya! Naniniwala.
Kingsu! Prinsesa! Kapulugan ng hibing prinsesa. Ako di haway ayos ang kot ng sugat lang. Hindi ko na siya sa bahay pa ayos. Hindi ako inaasahan na kahit gaano kadaliwa ang hitsura niya, ganito siya katabang pagdating sa tunay na kailangan. Habang nahulog kayo, pinoprotektahan na kayo ng buong puso. At alam nga na tubig ang nasa ilalim, kaya ko lang makakasakit. Ano ito? Dala na ito mula Jayangan. Sinabi niya na basta-basta binili niya para makita ninyo pagkagising. Prinsesa, puro mga gusto ninyo ang lahat dito. Hindi ako makapaniwala na ganitong nakakaintindi siya sa inyo. Prinsesa, ito ang dala niya mula sa lingnan para sa inyo. Yung ganoon. Kingsu, ang pagguhit ko ng bundok at sapa, magugustuhan kaya ito ni Ian King. Prinsesa, may dalang muli ang munting hawye mula sa hangganan. May sulat pa. Iwan mo na. Kingsu, bukas ang aming kasal ni Ian King. Sa aking alahas, mas maganda ba kung magdagdag ng pang-alahas na may pulang mamimining ruby o ang phoenix hairpin? Patuloy akong nanghabol sa buwan sa tubig, pero ang tunay na puso sa tabi ko, tinrek ko lang parang damo. Silent thing. Kaya pala, ikaw ang hinahanap ko. Talaga, bulag ako noon. Prinsesa, ang Shenshiji ay naghihintay sa labas. Shen Yan King! Yan, King Kuya! Ano ang gusto niya ngayon? Silin ko ni ang ay nahulog mula sa kabayo. Malala ang kanang sugat. Tihan niyo siya na. Baka hindi na makagabi. Ang Shenshiji ay nanghingi na resurrection pill para hita siya. Resurrection pill? Prinsesa, iyan pinamahalang hari para sa inyo, para sa inyong buhay. Kinabadwa man. Isa lamang ito sa buong mundo. Prinsesa, ang Shenshiji ay hindi talaga kayo minamahan sa puso niya. Huwag nang maging matipid sa loob ninyo. Di ako magabi. Ugot ako para Ipagkaloob ninyo ang gamot inyong mahal sa buhay. Lipas ninyo si Sensen. ang panalong ito sa kamatayan, mayroon lang isang sa buong mundo. Iwan sa akin ang aking ama para sa aking kaligtasan. Kung ibibigay ko ito sa kanya, paano ako kung sakaling may mangyari sa akin? Huwag! Bukas, ako ay handang magsakripisyo ng aking buhay. Kasuhan. Hoy, tulad ng araw na iyon. Sa hunting ground ba? O isa kasi lang! Aksidente. Si Zenzen ay nag-iwan. Hindi ko siya maiwan mag-isa. Bakit ko bibigyan siya ng ganitong mahalagang panalong ito? Basta ibigay ninyo ang gamot. Gagawin ko ang lahat ng ibabato ninyo. Maganda. 3 kondisyon. Kung kayang-kaya mo, ibibigay ko ang gamot. Lahat yung buhay. Kanyong sub. Kahit sabihin ninyong ibigay ang aking buhay, hindi ako tatalakas. Shen Yan King, ikaw ay may kapintasan, pero gusto kitang bumuhos sa putik buong gabi. Makikita ko kung gaano kalayo ang iyong pag-ibig para kay Lin Zenzhen. Una, magtanghal sa halip ng mga tauhan. Buong gabi. Pangalawa, sa araw ng aking kasal, dapat kayong dalong dumalo. Walang dahilan na hindi papayagan. Ano? Ang pangatlo ay hindi pa ako nakagawa ng isip. Gawin mo muna ang dalawa. Mas buhay. Mahal mo talaga si Lin Zenzhen, kaya namang inilabas mo ang iyong kangalan. Kung sa hinaharap, malaman mo na ang hindi mo inaasahan kaano kakaibigan. Bumuhos pa rin sa niebe. Tunay na mapagmahal. Maraming salamat sa gamot. Ako
Bukas, sasapit ako. Sasapit? Mawagip na kasi kawa. Shen Yanting, bata namin kita na ako'y hindi para sa kasal, kundi para ipakita ka. Nakakatawa. Bukas, dapat kayong dating. Mahalaga. Sino? Kalpas tawasan. Bukas pa lang ang malaking kasal. Bakit ka na nagsasama ngayon? Bukas, may bagong arena sa lungsod. Daw may exotic beast mula sa ibang bansa. Napakaganda daw. Pero ako, baka hindi ako makakakita ng libre para doon. Silent Feng. Subukan mo hindi tayo, sikip mo. Liang Mingshao. Ganyan mo gustong makita ako na ikinakasal ka? Nakakot ako. Biro lang. Pero seryoso ko dito. Kung hindi ka takot sa akin, bukas gagawin kong bulong ang iyong pista. Tapos ako, magpapasaya lang. Kaya naman, bukas haharap ako para makita ang iyong kaligayahan at iwan ko ang mga pangarap na hindi dapat meron. Prinsesa, gusto mo ba ng period hairpin na ito? Prinsesa, sandala. Sigurado ang bagong alila na wala kang ganaman. Alisin ko na ang marusing pagkira ito. Huwag mong kumalaw. Prinsesa, hindi ba ikaw ang nag-order na bawal ang amoy ng almond sa buong tahanan? Sabi mo, ayaw ni Shen Shizi. Mula ngayon, sa palasyo namin, walang ganitong bawal. Kaya pala, siksilanin lang ang naaalala na mahal ko ang almond. Ang prinsesa ay darating. Anak ng babae ay humihingi ng pabalang sa inyo kahardahan, Hari. Magtayo na. Daan ko lugar sa Tagalog. Lahat para sa sini. Saan kaya lang ng lahat na yan, Kalam? Gamit ko ang kasong dito sa Shenzi. Lahat daw ay pure ito. Kaya naman ang East Sea Pearl at ang West Domain Jade ay walang kapintasan na inihain. Handa mo lang ang lahat ng kasal na regalo. Nais ang ito na mga amita kadihan na yun na asam. Yan, King. Sinabi daw prinsesa, ang asawang prinsesa ay makakatanggap ng 10,000 likha ng ginto. Mahigit na pa, at kahit ang mahalagang ginto ng dali ang kingdom ng Golden Itle at Phoenix ay binibigay na rin. Gayon kang tunay na isa lamang sa lahat, ngunit higit sa lahat. Hindi ko inakala na para payagan niya ako. Ay handa siyang ibigay ang lahat ng yaman ng kayan. Dahil kaano karaming himpo at kayamanan ang ibibigay niya, ay hindi ako magiging masaya sa kanya. Hari, gusto kong basahin mismo ang dekretong imperial. Pinayagan. Ang resulta ay malinaw na ang asawang prinsesa ay ang Shen Shenzi. Kung gayon, magpakabusog na Shen Shenzi na basahin ang dekretong imperial. Prinsesa, hindi ako rap dapat dito. Masyadong mapagkakatiwalaan ng Shen Shenzi. Sinabi ko na noong una, ang prinsesa ay para sa Shen Shenzi lamang ang kanong mapapahirapan. Kaya naman ang dekretong imperial ay nais niyang basahin mismo ng asawang prinsesa. Ang prinsesa ay talaga namang may malalim na puso. Sa pangalan ng langit at ng emperador, inihahabag ko ang inatas. Ang Shen Shenzi ay tataas sa isang daglang pagkataas. Ang prinsesa Liang Mingshao ay panahon na ng kasal. Dapat pumili ng magandang kagitan. Kami. Prinsesa,
Ang dekrepong imperial ay hindi na kailangang basahin ng maingay. Ako ay magsasama na sa iyo. Magpatuloy. Dapat pumili na ng kaibigan. Afraid akong pili. Liang Mingzhao. Ba talaga kaya mo siya mahal na ng ganito? Ito ay impossible. Shenyan King, magpatuloy ng pagbasa. Ang prinsesa Liang Mingzhao. Nang kasal. Dapat pumili ng magandang kaibigan. Sa'yo nang pumili. Shenyan King. Bilang asawang prinsesa, kasal ka agad. Gayon na ang hinatas. Shenyan King. Bakit si Xie Linfeng? Siya lang ay isang taong lakwenta mula sa isang pamilyang bumagsak. Ano siya makakasabay sa Shen Shizi? Ano ang interest ang huwis kanya? Ang prinsesa ay laging mahilig sa Shen Shizi, di ba? Yan King Kuya, tayo na ay maaaring magkasama. Impossible. Ako ang dapat na maging Fuma. Ang imperial decree na ito ay dapat na magkamalian. Shenyan King, bakit mo akala na tutuloy-tuloy na pipiliin kita bilang aking Fuma? Mas kasama sa akin. Siya ay walang tigil na mag-scamming. Paano biglang pumili ng iba? Sidelining. Upia defeat. Prinsesa, Tunay na hindi ka naglalaro sa akin. siyempre hindi. Ano pa? O di ba gusto mong kumanggi at hindi akong pakasalan? Kung ganoon, pipiliin ko lang ang iba. Kami si Xie Lining. Ano man ang dahilan. Prinsesa, dahil pumili ka sa akin bilang Fuma, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na magbago ng isip. Bakit? Kahit ang resulta na ito ay ang gusto ko. Wala akong kasiyahan. Shen Shizi, ipagpapatuloy mo ba ang decree tungkol sa akin bilang Fuma? Hindi sa, kasi hindi ako mapakalaala si ba? Hindi mo dapat huyong o makakasakit sa karangalan ng pamilya ng hari. Shenyan King, kung sa nakaraang buhay makita ko kang ganitong nag-aalaga sa akin, napakasaya ko. Kaya lang, iba na ngayon ang panahon. Hindi ako naglalaro, Shenyan King. Sinabi mo na meron tala pang ibang taong mahal. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi ba yun maganda? Maraming salamat, Prinsesa, dahil sa inyong tulong sa akin at Yan Kiguya. Hindi ako inasahan na si Liang Mingzhao ay handang ibigay si Shenyan King. Shen Shizi, basta ka na ba totoo? O puno-puno na lang? Huwag mo akong hadlangan sa kasal ko sa prinsesa. Ito! Nagmamayat sa prinsesa at sa Fuma na magkasal ng maayos. At Prinsesa, sana hindi ka magsisisi sa hinaharap. At humingi ka sa aking mapakasalan puti. Hindi mo alam kung sino talaga ang iyong minamahal. Alay ko. Ikaw ang dapat magsingil ng pag-ibig, diba? Ano ang ibig mong Yan King Kuya! Ang puso ko ay napakasama. Yan King, kumusta ka? Ganito na naman ang laro. Ay, ma'am! Ako at ang aking asawang si Xie Linfeng ay aalis na. Silent Feng. Tala na. Prinsesa, 你会死。 Hindi ka naman. Yan King Kuya, talagang napakasama. Maganda. Ngayong araw ay ang kasal ng prinsesa at ang kanyang asawa. Ipahayag ang aking utos, bawasan ang buwis sa buong bansa ng 3% at magpatawad sa lahat. Maraming salamat sa inyong kagandahan, Hari. Ang estratehiya ng prinsesa ay tulay nakapansin-pansin, sulit ang lahat ng pagsisikap. Sa buhay na ito, hindi na ako magbibigay ng puso sa hindi karapat-dapat. Ang aktong ito ng prinsesa ay talagang nakakaakit. Kung hindi matapos, kapag nakasama na ako, walang pagkakataong magbago ang isip. Ano ang sinasabi mo? Palagi kayong gumagamit sa akin para makakuha ng atensyon ng si Shen Shizi ngayon.
Kahit ang kasal ay kasama na, Silent Feng, magugustuhan niyo ba ang pera na ito? para sa akin, Naman! Ayos na, prinsesa. Tinatanggap ko na ang pera. Yan, King. Alam ko na kayo ay nasiselos dahil tumanggap kayo ng pera. Ito ang aking ginawa ng sariling kamay 3 araw at kabinatahe. Ana? Silent Feng. Sa pagkakataong ito, hindi ito O, di siya na ng ang lahat. Ino po ang ating pagiging mag-asawa. prinsesa, ano ito? Basta lang, kung gusto mo pang maglaruan, kasama mo ako. Parang sama, sexy. Prinsesa, ang sulat na para sa Mr. Shen ay handa na. Gusto mo ba naming ipadala na ngayon upang humingi siya ng pahimpulot sa hari na pakasalan ka? Noong nakaraan, bawat pagkakaaway namin ni Shen Yangking, hindi akong makakatara sa susunod na araw kundi kaagad akong lumalapit, nagdadala ng sulat at maraming regalo para magpasundo. King Su, ipadala mo ang sulat na ito sa bahay ng Shen. Hindi na ako magkakaaway ngayon. Sabihin mo sa kanya na huwag ba siyang magalit sa akin. Basta, teka lang, pumunta sa bodega. At kunin ang kristal na lampara at ang dagat na paggalawan. Ipadala mo rin. Basta, magsimula ulit. At hindi na ako magiging bulag sa puso. Prinsesa, ano ba ito? Hindi ba ikaw ang pumili ng Mr. Xi upang gamutin ang Mr. Shen? King Su, tandaan mo, si Xie Lin Fen ang aking piniling prinsipe. Dahil kamagak ng baraan ko tasalta. Silent Fen, sa mundong ito, hindi ko kayo iiwan. Ang pamilya ng Xihi ay nagsara na at kumpara sa pamilya ng Shen, parang langit at lupa. Ano pang hinahanap niya doon sa prinsesa? Si Xi Lin Fen ay walang husay at narinig ko ang pamilya ng Xi ay napakahirap na sa nakaraang taon na hindi nila kaya mabayar ng mga alipin. Sa palagay ko, parang dati lang ang prinsesa ay pumili sa kanya upang pagsiguruhin ang Mr. Shen. Galab na sa kita, prinsesa. Tayo na. Yung kinabas. Unpi ayaw lang hindi inasahan at huwag naman ang baong mahapang yung bakas. Ngayon na ang lumang hari ay patay na ng 3 buwan, kayo ang tunay na crown prince ng Shu. Para sa prinsesa ng Layang tayo ay nag-antara na ng matagal. Mangyaring bumalik na sa Shu at magsakripisyo ng inyong korona. Ngayon, Hindi pa panahon na bumalik. yung kinabas. Ang prinsesa ng Layang ay pusong-pusong umiibig sa Shen Yanking. Bakit kayo ganito? Saan ko labang para sa niya? Ako nang bawal sa Shu, ang taag lahay. Yung maanggol na. Kung si ang natanilin ay umabot sa puso dahil sa labis na alalahanin, kailangan niyang manatiling mahimbing at mapayapa. Huli ng Chen Snow Lotus wala sa butika. Ang isa na ibinigay ng hari. Gamitin ito sa kamagkadad. Para sa kapakanan ng kaluluwa ni Zen. Gongsi, hindi ninyo dapat gawin ito. Kung bagay na iyon ay regalo lamang ng prinsesa. Muna namin din na ito kung bakit siya taot kumatuloy kung nasa tahanan ng Shen. Sa kuna sa tahanan ng Shen. Siya ang nabigay nito. Ginagamit ko ito. Magiging masaya lamang siya. Makunado yung trabaho. Kami ay magmamadali. Yan, King ko. Ikaw ay napakabuti sa amin, Zen. Handa pa kayong ibigay ang Snow Lotus na ibinigay ng hari? Hindi lang ito ang Snow Lotus. Kahit gusto mo ang mabituin sa langit, ibibigay ko pa rin iyan sa'yo. Masaya talaga si Zen. At salamat sa langit. Salamat na hindi kayo ang pinili ng prinsesa. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung hindi. Ngayon ay maaari na kaming magsama ng bukas ng malinaw, hindi ba? Zen, tayo ay magkasama na. Gumawa ako ng lubos na pagsisikap, umakyat pa sa pagpakamatay, lahat para sa Zen at makarating sa kalayahan. Ngayon na malapit na ang kaligayahan, maaari na kaming magsama ng bukas ng malinaw. bakit? Bakit yung karamdaman ng kay Kupik sa?
Paano naman ako gagawa ng ganito ang itsura niya? Guangja, inihanda ng Lin Xiaoji ang piso sa pastry para sa inyo. Kunin ninyo. Hindi ba ito ang pastry na ginawa ng Lin? Yan, King. Dati, kailangan mong hawakan ito ng maingat mismo. Bakit ngayon biglang tinanggihan mo ang kabutihan ng Lin? Nasawa na ako. Wala na. Nasawa sa pastry, wala problema. Pero baka nasawa ka na rin sa malaking bagay. Yan, King, alam mo ba? Kahapon, ang prinsesa ay bumili. Ang doot niya sa palasyo, umaabot na 3,000 metro mahabang kalye. Ang handaan ay tumagal ang buong gabi. Sa ganitong laki, sigurado na ang prinsesa na ang pipili ng si Lin Feng bilang kanyang mister. Siya ay walang habol. Umaasa lang sa ilan na yaman ng pamilya Xi. Ang prinsesa ay nakikita na ako ay malapit sa Zenzen. Kinuha na lang yata ang credit pa sa akin. Totoo naman ilan. Sino ang hindi makakaalam na ang prinsesa ay lubos na mahal ka? Paano siya biglang magbabago? Noong nakaraan, handang manatiling palo para sa akin habang buhay. Kahit alaman niya ang katotohanan, hindi niya ako inusap. Paano naman siya pipiliin ang taong walang halaga? Titingnan mo, hindi magtatagal ang isang araw, magpapadala siya ng taro na may sulat na apologya, parang dati. Tangin ko mapupumi. Gongja, may sulat para sa inyo. Yan, King, talagang nakakahanga ang iyong paghula. Ang prinsesa talaga, hindi nakakaligtaan ka. Lang isang gabi, dito na ang sulat ng pagpapatao. Mukhang ang prinsesa ay gising buong gabi, napakaalala. Hinihintay ka lang na magbigay ng paraan. Alam ko na. Tigap ko, naging mahal ka sa akin. Hindi ito ang sulat nila yung Mingzhao. Hari, ang napadala ng sulat ay isang kasambahay mula sa bahay ng Lin. Paano ito posible? Kung saan, tapos sa aking kapatayan, nag-newbie siya para sa aking hakabuhay. Isang malaking tulad ni Xin King, isang kasal para lagsipa, walang kagayon ba sa kanya? Paano niya ako hindi hanapin? Gusto kong makita kung gaano katagal niya kayang tiisin. Hari, ang prinsesang layang idungan na umiibig sa Shen King. Bakit di ba niyo kaalala? Siguro dapat na akong kumalis noon. Pero kahit bilang peking consort lamang, handang-handa akong manatili sa kanyang tabi. Ano siya kumagalang ko? Saan siya pupunta? Consort! Prinsesa, napakaganda ninyo oyong araw. Parang kayo ay labas upang pag-usapan ang kasal kasama si Shen. Huwag nag-alala. Ngayon nagpupunta ko ay mag-ipon ng cricket para sa sabong, kaya hindi ko kayo abalahin. Silent Feng! Ngayong araw, kailangan ng bagong pamilya na mag-alay ng sa mga magulang. Kailangan sumama ka sa akin ng bigay pag-asa sa aming ama at mapingkod sa amin na. Subukan mo umalis, handa ka na. Ano? Si aming sawa ay napakalakas. Akala magalit kanya, binukan niya itong ganito. Dapat na sumunod pa ako sa lahat ng ritual. Ang palabas ng prinsesa ay tunay na nakakaakit na ngayon. Para lang masaktan ang tao na minamahal niya, kaya nag-isip siya ng ganito. Huwag mag-alala, hindi ko seryosohin. Ano ang ginagawa niya? Prinsesa! Ikaw paano? Hindi ba normal na ang prinsesa mismo ay magpakis sa kanyang asawa? Silent Feng, tandaan mo mabuti. Kung gagawin mo akong masama, liliparin ka ako ng divorce at itatapon ka sa pintuan. Magiging pinakamalaking basag ka sa buong lungsod. Hindi ka nag-aaral. Namumuno, prinsesa, talaga bang nagsasaya lang tungkol sa kasal? Pagsama ka mabuti, prinsesa. Hindi ka kailangan magkakaroon ng pagkakataon na isip akong labas. Sidelining! Gawas hindi wala kami. Pinaayos ko lang ang aking timpla. Prinsesa, pagkalam mo! Magpatay sa asawang mag-asawa! Nabuti pa ba wala sa pintas ng halan? Wala pa, siyang sa eknim. Dahil
Kahit siya ay nagsabi na sisisi. Imposible na lumipas ng hanggang buwan at hindi siya gumawa ng pasimula. Tunay na nagbago siya. Impossible! Yan king kuya. Zenzen, bakit ka nandito? Nagpadala ako ng sulat ngayong umaga para makipagsama ka sa akin sa pista. Bakit hindi ka nag-reply ah? Pasensya na, Zenzen. Napakabusahan ko ngayon kaya nakalimutan ko na sumagot. Yan king kuya, kailan na tayo magkakasal? Natural na kailangan nating gawin ito. Maghihintay lang ako hanggang maayos na tapos magpunta sa lintahanan para magsano. Pakikinggan lang namin ang lahat niyan king kuya. Layang Mingzhao, talagang kaya mong gawin ito para sa paanak ko. Kahit ganitong kalupit, sigurado kang magsisisi. Umiiyak na babalik ka para magnikas sa akin. Siyon sa Eknim, may balita na mula sa prinsesang kahanan. Alam ko na hindi siya matagal na humihingal. Sabihin sa prinsesa, kahit magpadala pa siya ng maraming sulat at alahas. Sa puso ko ay isa lang si Zenzen. Sundan. Ang balita mula sa prinsesang tahanan ay ang prinsesa ay magta-travel pagsama ng kanyang asawa sa katimugan. Silent Feng, tingnan mo ang peach tree na yan. Mas masayang bumubukas pa sa Imperial Garden. Hindi ka mapapantayan ng prinsesa. Puro kwento ka lang. Sino magkakaharangan sa karera ng prinsesa? Kahilingan ko lamang na makita ang prinsesa. Lalabas ka na ba kasama niya? Shen Shizi, kailan pa naging kailangan na magulat sa iyo ng aking lakbay? Kung magagalit ka man, pumili ng mas angkop na tao. Bitsi, wala ka. Ang tao ito ay ang galing. Malamang hindi pa kaya ang gastos ng iyong paglalakbay. Ano ang halaga doon? Ipinag-asawa na namin ang prinsema, kaya sama-sama tayong magdurusa. Kahit kumain ng bigas at gulay lamang, ako ay handang suportahan ito. May hangganan ang iyong kapakilan at pagbagsak ng loob. Ito na ang tanging pagkakataon. Kung bumalik ka sa akin, makakalimutan ko ang nakaraan. Inibigit kami sa pagkakataon. Uy, distip mo sumamas ka niya sa baba. Wala ngayon kahit humigop ka pa. Hindi na kita titingnan. Shen Shizi, nakita mo na ang prinsesa at ang kasalukuyang prinsema. Bakit hindi ka sumusukbol? Bakit hindi ka nagpakita ng papalang? Ang pamilya Shen, ganito ba ang itinuro sa kanilang mundo? Magandang prinsema talaga. Siyempre, kung ito ang gusto ng prinsesa, handa akong lumuhod. Silent Feng, kung kakawala ka pa sa paggalang sa Yanking, ipagpapaalam ko sa aking ama. Tayo na! Mahal na ako lang gusto. Hindi niya hayaang lumuhod ako sa harap ng taong walang halaga na ito sa ganitong kaibigan. Mahal niya siya. Kayang-kaya pa ba niyang makita na sumusukdol siya sa akin? Kakaiba naman itong ginawa ni Shen Shizi, hindi ko maintindihan. Ang paggalang sa hari at prinsesa ay batas ng langit at lupa. Hindi lumuhod sa harap ko at ng aking asawa, ito ay paglabag sa etiketa. Ano? Kailangan pa ba akong magsabi ng direkta sa iyo? Lumuhod ka na! Dati, kahit may alikabok lang sa aking mga daliri, nag-aalala na siya sa akin. Ngayon, pinapayukod niya ako sa harap ng malungkot ng tao ito. Shen Shizi, Kung sinap lang, prinsesa. narinig mo ba? Ako! Shen Yanking, ang isang yukod na ito kumpara sa ginawa ko sa nakaraang buhay. Ang dugong pinaranas ko para sa iyo sa niebe. Hindi pa ito. Tubs ka ng galis. Kabaya ulit kita. Ikaw alam, ikakasal ako kay Ginang Lin, hinihiling ko sa prinsesa na tiyak na makarating at maging saksi. Liang Mingzhao, hindi ako maniniwala na hindi ka maapektuhan kapag narinig mong ikakasal ako kay Lin Zhenzen.
Magkakasal. Sa'yo, Linfeng. Pati ba nakalak pa ng 3 araw? Ganito kagulo, hindi ko ito papalampas. Masaya naman ang prinsesa. Baka naman, gustong agawin ang nobya. Impossible iyon. Kinalig mo na ako, di ba? Kung bibitawan mo ako ng walang dahilan, hindi kita patatawarin. Mahal ko. Huwag mag-alala, ang salita ng prinsesa ay hindi mababawi. Pupunta ako. Para ibigay kay Shenyan King ang isang regalo na hindi niya malilimutan. Habang buhay niya. Hindi ko inakala na ganito kagastos si Shen Shazi. Daan-daang libong pera ang gastos, regalo lang. Tingnan mo ang karayaan nito, kahanga-hanga, katulad ba ng kasal sa isang prinsesa? Shen Shizi, matagalan at ba makaawa ang prinsesa na mapangasawa ka noon? Binaliwala mo lang siya. Kung makikita niya kung gaano mo kamahal si Ginang Lin, magsiselos na siguro siya. Nagmamahalan kami ni Sensen. Kailan po? Tama lang. Dumating na ang prinsesa. Alam ko nang pagkinana sa prinsesa. Prinsesa! Prinsesa. Nakadesisyon na akong pakasalan si Zenzen. Kahit gusto mong pumigil, hindi mo na makakagawa. Hindi ko inasahan talagang dating ang prinsesa para sa kasal. Sinasabi na matagal siyang nasmitin sa Shen Shazi. Siguro magkakagulo ito ngayon. Mukhang dahil sa paggangalit lang ang prinsesa pumili ng Xixia o Howie noon. Ngayon na nakikita niyang magpapakasal ang Shen Shazi sa iba, natikinag siguro siya. Prinsesa, kung nagsalita ka na ng kasal sa Xixia o Howie, bakit mo pasisirang-sira ang sarili mo? Si Yan King at ako ay tunay na nagmamahal sa isa't isa. Sana huwag wala kaming hadlangan. Si Shen Shizi at Lin Gunyang ay talagang magkamit. Bawat isa sa Jingcheng ay alam ito. Ako ay puso at kaluluwa para sa Shen Shizi. Para makita ka lang, nagpadala ako ng walang hanggang kayamanan sa iyong bahay. Pero hindi mo ako minsan binigyan ng magandang mukha. Gusto ko lang malaman. Ano ang mas maganda sa Lin Gunyang? Prinsesa, ang kasal na kinilip ay pamatagal ng paunawa. Bakit mo naman ginagawa ito sa sarili mo? Lakas ako. Kailan pa akong nagsalita na dapat kang sumagot? Ikaw na pala ang tunay na dahilan ng pagdating niya. Hindi sa papiawa hiya commencement. Alam mo pa mo, manang Friday sa piyaso. Nang makita ko siyang sumayaw ng espada na napakaganda, ay nabigo ako sa kanya. Dahil lamang sa isang sayaw na iyon. Nagsumpaan ako na walang iba kung hindi si Zenzen ang aking mapapangasalan. Kahit gamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang prinsesa, hindi ako bababago. Mukhang nagkakamali ang Shen Shizi. Ngayon ako ay nandito lamang upang ipagdiwang ang iyong kasal sa Lin Gunyang. Mga tauhan, dahil lalo. Ito ang dalubhasa na espada na iniutos ko na gawain. Dahil ko na ang Shen Shizi at Lin Gunyang ay nagugnay dahil sa pagdansa ng espada. Kaya naman inihain ko ang espada na ito at dapat isayaw ni Lin Gunyang ulit. Sa araw ng kaligayahan, hayaan ninyong makita ng lahat. Kung ano, ang tunay na kagandahan ng sayaw. Baka naman gusto niya kung unveil na ako ay nag-pretend dati. Kilala sa prinsesa. Ano? Gusto mo? Hindi ako marunong sumayaw ng espada. Nagpagulat lang ako sa ganda ng sayaw mo, prinsesa. Gusto mo, ibigay ko na sa'yo. Ano naman sa? Bakit naman? Ipinanganak na siyang prinsesa at kahit ang malamig na Shen Yan King ay nasuko sa kanya. Iha! Ikaw ba ang sumayaw ng espada kanina? Huwag kang mag-alala. Nagpagulat lang ako sa ganda ng sayaw mo at gusto kong makilala ka. Kapag nalaman ni Yan King ang totoo, hindi na siya makakasama sa akin.
Ang taong minahal ko mula simula hanggang dulo, ikaw lang ang Zenshin. Zenshin, sa espada tayo nagkakilala. Ngayon, araw na ng kasal natin. Maraming bisita ang dumating. Sayaw mo ulit, ipakita mo sa kanila. Hayaan din ninyong makita kung paano siya. Kung saan siya kulang sa iyo. Yan, King. Anumang oras pa lang natin masayaw. Importante na ang tamang oras ng kasal na. Lynn, Relina. Natakot ka ba sa oras? Oh. Takot ka lang. O kaya naman. Ang sumayaw 3 taon na ang nakakaraan. Hindi mo pala talaga. Ano ang gusto mong sabihin, prinsesa? Nakita ko mismo na sumayaw si Zenshin. Shen Yan, King. Ang sumayaw noon. Talagang nakita mo. Mismo. Mahal ko, may belo ako noon kaya hindi ko nakita ang mukha. Baka naman. Hindi, impossible. Hindi ako makakamalang. Prinsesa, magkuha nga siya ako sa Zenshin. Napakahirap talaga. Zen, ngayon ay magiging prinsesa ka. Para sa lahat ng aming mga bisita. Sumayaw ng isang espada dance na iyong specialty, ipakita ang iyong husay at hayaan nating malaman ng prinsesa na dapat niyang iwan ang kanyang pag-iisip. Yan, King kapatid. Bumasa ako ng kaunting alak, baka. Okay lang. Zen, ang iyong espada dance ay napakaganda, walang kapantay. Ang kaunting alak ay tutulong lang sa libangan. Nga, Lin Senorita, sumaya man lang kayo. Ang ganitong sayaw kaya ang nakakuha ng puso ng Shen Ginoo na nagmamahal pa rin hanggang ngayon. Kaya ang Linsenorita ay tiyak na mahusay ang espada dance para hindi bantayan ang prinsesa. Espada dance lang. Liang Mingsaw, kaya mo, kaya ko rin. Kaya ko rin. Ito ba ang espada dance? Ito ba ang espada dance? Walang ganda man lang. Shen Kino, hilang lahat ng magbendang sayo sa mundo. Paano mo magugustuhan ang ganito na teknik na basta? Yan, King kapatid, ang aking paa. Ang aking paa ay sumasama na ulit. Yan, King kapatid, pasensya na talaga. Zen kaya. Huwag na mag-istorya ba? Prinsesa, nakita mo na. May paa ang Zen na sasakit. Bakit mo pa siyang pipilitin? Sasakit sa paa. Kanina, ang lingginang ay mabilis kumilos pagkuha ng espada. Ang sakit na ito sa paa. Sobrang timing talaga. Sobrang timing talaga. Pati na, sa sayaw, ang hawak niya sa espada ay napakamalina. Baka, ito na ang... Pagandahang sinasabi ng Shen Ginoo. Ang kamay ni Zen! Ang kamay! Dapat hindi kami tahuwakin ng espada. Hindi ko inakala, Lin Miss, na hindi mo alam kahit ang pinakapsikong paraan ng pagkakahawak ng espada. Yan, King Kuya. Dahil sa masakit na paa, napakalalaki ang kabako, kaya... Prinsesa, si Zen ay tunay na nagkakasakit, kaya madalian ang pagkakamali sa pagkakahawak ng espada. Normal lang yan. Bakit mo kailangang pilitin? May bityo sa tabi mo! Lin Miss, ang paa mo talaga mabilis tumama. Alam mo naman, peke lang yun, halata. Yan, King Kuya. Si Zen ay takot lang na magsisika kaya nagpakawala ng lakas. Prinsesa, bakit mo kailangang laruin at linaguan ako? Prinsesa, kailangan mo bang maging ganitong tsaladong at pakipaitan si Zen sa harap ng lahat? Ang sinabi mo ay galing sa puso. At tila expect ka rin sa pagsasayaw ng espada. Okay lang. Bakit mo hindi sarili mong ipakita? Tignan natin. Tingnan natin kung ano ang maagaw ng mga kamay mong ito sa pagsasayaw ng espada. Walang siya. Ang prinsesa ay ginto at hiyas. Ano? Prinsesa, takot ka ba? Nasaan ang tapang mo mula kanina? Baka gumagamit ka lang ng pangalan ng pamilya para magmura at magsagong iba. CJ, ang akin ngayon ay ipapakita ko na sa'yo ng espada para sa inyo. Hindi ko hindi nga pinsasahin kasi may espada. Prinsesa man o hindi, kailangan mag-perform. Abangan ang ipakita nito. Liang Mingshao, ikaw na babae sa malalim na palasyo. Paano ka makakakuha ng matapang na sayaw ng espada? Gusto ko talaga makita kung paano ka mahihiya ngayon.
Shen Yan King, kung alam mo lang sa dalawang buhay, hinangaan mo ang maling tao. Paano kaya ang iyong ekspresyon? Impossible! Kung ganoon man, sila ang tao. Okay na! Sobra na! Hindi ako nasana ang prinsesa ay magpakita ng galing. Kuya Yan King, Ang laro ng espada mo ay perpekto talaga. Lagaan, hakalim. Ang taong sumusunod ng espada doon. Ikaw pa pala ang yun. Prinsesa! Ba't tatapis yung isa? Pero totoo ang aking pag-ibig sa iyo. Sana ay payagan mo kami. Ginawa mo yan dahil sa kanya! Huwag mo siya hawakan! Bakit? Dahil prinsesa ka man? Kung hindi ka makaramdam ng sakit ngayon, hindi ka matututo. Prinsesa! Kuya Yan King! Ay, ako ang tao noon. Nilito ko. Paano? Ang sayo na may espada. Nasiyahan ka na ba, Gabi Shen? Naku, makinakakamang oras. Kailangan na kayo magsagawa ng seremonya kasama ang biningin. Sao. Noon, nilito ko ang tao. Alam ko meron ka bang pag-ibig sa akin. Pag susumikap ako sa emperador, sigurado akong papayagan niya. Ano ang nangyari? Mukhang nagkamali lang ang prinsipe Shen ng taong mahal niya. Ang bagong gobya ay iniwan, malaking kahihiyan ang dala nito sa pamilya Lin. Naaalala ninyo ba noong ang prinsesa ay pumili ng Mr. para sa kanya? Si Shen Yan King ay napakahigpit sa prinsesa noon. Ngayon naman gumagawa ng mga damdam dahil sa pagkakamali talagang nakakatawa. Kuya Yan King, bakit mo pa kailangan gawin ito? Kahit nagsinungaling ako sa iyo, ito ay dahil sobrang mahal kita. Gusto ko lang na pagsama natin. Kung hindi mo ako binigo, hindi ako makakaigtaan ng sauzaho sa mahabang panahon. Kuya Yan King, ikaw ang nagsabi. Si Sene mag-ganda ng tabi. Tigil na! Sauzaho! Dahil sa hampa ay gawin mo na fisikan. Ano kung makakalitaan ka sa napahabang panahon? Alam ko naman noon pa rin ako sa puso mo. Huwag na makipagkasamang si Ilin Feng sa akin upang magsinungaling, nakasakit na ako nito. Dalawang buhay na. Shen Yan King. Noong dati ay marami kang gawang masakit sa akin para sa Lin Zhenzhen. Ngayon naman dahil sa simpleng isang sayaw ay humingi ng paumanhin. Kaya pala, napakadali pala makita ang tunay na katangian mo. Sauzaho, tayo na ay kumikot sa emperador. Sigurado na papayagan kami upang magsimula ulit. Nakakatawa. Shen Yan King. Noong dati, binigyan mo ang aking dugo at laman para sa Lin Zhenzhen na gamot at iniwan mo ako ng walang pag-alaga ng may mga asasin. Ngayon, isang salita lamang na nagkamali. Lahat ng ito, maaalis na. Sauzaw! Kung babalik ka lang, agad kong ipapaulang ang kasal ko kay Lin Zhenzhen. Ang posisyon ng Shen Shizi's principal wife ay nakalaan para sa iyo. Ang Shen Shizi ay nagpapalit ng asawa mas mabilis pa sa damit. Bukap galing na inang lang na. Si Lin Fen, bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para ibigay ang aking asawa sa bahay. Ang lugar na ito ay maingay at marumi. Kung matagal, baka masira ang kalusugan ng aking asawa. Ang ginoo ay umiiyak na, sobrang gulay ang meto. Shen Shizi, hindi ba dapat mumulang halagaan ang iyong bagong asawa? Silent Fen, ano ka man sa akin? Ang pinakamababang tao sa apat na paunahing pamilya. Kala mo inuhay ka ni Sauzaw? Bilang tunay na driving seat, yun lang yung ba inikuro. At ikaw naman talagang kakala mo driving seat ka na. Ang iyong kalagayan ay nakakababa. Shen Yan King, noong araw, sino ba ang nag-rescue sa iyong puwersa sa labanan? Kaya nandito ka ngayon, masaya at ligtas. Nandito ako ngayon. Dahil sa utos ng emperador, ang kasal ay legal at tunay.
Asawa ko ay may isawa na at ikaw pa yung kumabalas kanya. Shanshezi, Akala mo ba, takot ako sa iyong pamilya? O takot sa iyo, isang mayamot na tao? Ikaw, Ang lakas ng loob na ito. Hindi ko inakala na mayroon ba siya dating. tara na, mahal. Sa bahay, may bagong inumin na maize wine na chill sa yellow. May peppered pine nuts pa na gusto mo, perfecto. Sausaw! Hankom ko. Huwag nang magalit pa. Dito na, hindi ko na kayo bibigyan. Sino pipiliin ng prinsesa? Ang prinsesa ay pumili sa si Lin Fen dahil basta away lang. Ngayon ang Shen Shizi ay bumalik at humaharap kaya ganito. Kahit ang babae ay masasobra ang puso, siyempre pipiliin ang Shen Shizi. Prince, tayo na. Ang umesang inumin ay naging hindi na masarap. Balikan lakay. Talagang kalimutan ng prinsesa ang daming Marpishen. Sausaw, hindi ka makakalis! Yan, King Kuya, tingnan mo naman ang Zenzen. Ang prinsesa ay makasala sa iyo bilang dating Marquis. Mula ngayon, tapat lang ang puso ni Zenzen sa iyo. Walang kailanman pang pagkakaibang bansa. Ito ang ating kasal ngayong araw. Kasal. Hindi ako magpapasal ng isang tagalimbistera. Ini ba lahat ko? Ang kasal ay kinansela. Mula ngayon, sa aking puso, mayroon lamang si Dayang Mingzhao. Tuklasin kaagad ang lahat ng hakbang ng prinsesa bukas. Oh! Zawzaw, alam ko, nagmamas ka pa rin sa akin. Galit ka dahil kumili ako ng Zenzen. Galit sa nagpahiya ako sa iyo. Huwag kang makakahulog dito! Zawzaw, swerte mo, hindi mo alam na ako ay umakyat sa nakaraang buhay. Hindi mo alam na nakalagay ko ikaw at ikaw ay namatay ng masakit. Kailangan ko lang na gaya noong dati. Husayin ka at babalik ka sa akin. Pangangalaga, nahanap ko na. Bukas ay papunta ang prinsesa sa handog na pagtitipon sa Qinbao Pavilion. Prince, Ang dating Marquis ay pupunta rin doon. Handog na pagtitipon. Zawzaw, ipapakita ko sa iyo kung ano aktubahanan ng prinsipeng pinili mo ng maingat. Kung ano siya, tunay na isang mura at Hindi ito panahon ng ani ng Yume, pero nakuha ni si Lin Feng ang ganitong magandang wine. Prinsesa, alam ng konsort na gusto niya ng wine, kaya inihanda niya ito maraming buwan na ang nakakaraan. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang malasakit ng konsort sa inyo. Kanina sa bahay ng Shen, pinagsama-sama niya ang inyong kamay at pumunta ng bukas-bukas. Ang mukha ni Shen Shaizi, parang nabugbog ng mabigat na sando. Kawala kang hindi na ikitiha ko paano kalalahan ng prinsesa. Umuwi na tayo. Nasaan si Lin Feng? Para pumunta ang konsort sa kwartong silangan. Ano na naman ang ginagawa niya? Kuda ako pinan. Lahat ay na-verify na. Taihang, 20 kahon ng purong ginto. Na-count na ng lubos nito. Taihang, buwas sa ito, shishin ka mang. Kaya ba handa na kayo ng ganito karaming ginto? Hindi ba sobrang higpit? Hindi pa ako nakakita ng ganitong gastos ninyo para sa kahit sinong mahalagang babae. Siya ay ang aking asawa. Bukas, gusto kong makita ng buong lungsod kung sino siya. Si Liang Mingzhao ay nagpakasay sa isang lalaking karapat-dapat sa lahat ng kanyang hiyas. Naunawaan ko na. Taihang, Saya Lin Feng? Tang na tinawag ka nila ng... Ano? Taihang!
Imposible, Zhao Zhao. Marinig mo ng mali. Ang sinabi nila ay, napaka mapagmahal sa sarili yan si Shen Yanqing. Alam ko yan. Paano ka maaring maging crown prince kung ganito ka basta-basta? Magsikap ka na lang. Sa auction bukas, aambagan ka ko. Walang makakasakit sa iyo, lalo na si Shen Yanqing. Princesa, prinsesa. Gabi na. Patugulan mo na ang prinsesa para matulog na. Ang pinakarespetadong crown prince sa buong mundo. Pero sa harap ng prinsesa ng daliang, napakadismayo mo. Sai Lingfeng, walang hiya ka! Zhao Zhao, kapag nabili ko na ang regalo magiging asawa mo, di sasabihin ko na lahat ng totoo. Kung aking inaasawa, napakaganda ka. Kaya kailangan mo akong alagaan ng mabuti at pagyamanin. Takot ako. Baka ayaw na sa akin, prinsesa. Lalo na ngayong araw, sa bahay ng Shen, nag-atubiling sumama sa akin. Naririnig mo yan? Console, nagsiselos ka pala. Si Shen Yanqing, ang anak ng pinakamakapangyarihang pamilya, napakaganda pa, yaman pa. Pero ako, walang buok, paano ako hindi magsiselos? Tama! Kaya dapat nating isipan pa ng mabuti. Si Shen Yanqing kasi, may mataas na halaga, talentado pa, at ang tao ay... Prinsesa, nag-iisip pa talaga kayo ng kanya? Ngayon, dapat ba ayaw ng kanya? Tingnan natin kung paano ka sa susunod. Di bukas gabi, sisiguraduhin ko na masiyahan ang prinsesa. Prinsip, hindi ka dapat mapakita ng magandang asal. Kung naman, Zhao Zhao. Parang may problema ako. Dumating ang aking panahon. Ngayon? Sinisikap mo ba akong gaguhin? Paano naman kaya gawin ito ng prinsipe? Hindi ko rin inaasahan. Layang Mingzhao, ang malamig na paliguan na ito. Hindi ko makakalimutan. Paano ito? Wala pang 10 minuto. Lumabas na ang prinsipe. Baka ang prinsipeng ito ay may... Isang lihim karamdaman. Tahimik! Ang prinsipe ay napakadaling. Ito ang nakita ng beta. Tara na! Yan ang malanuwaglan. Kapag di ko na malamig na tubig upang gumising. Ana, Tingnan ang alahas na ito. ganitong pakay. Ang Senbao Pavilion ay tunay na karapat-dapat. Pinakamalaking kayamanan sa lahat ng bansa. Ang pagtitipon na yung araw. Narinig ko, ang mga mahalagang tao mula sa iba't ibang bansa ay dumalo. Hindi ko alam kung makikita ko ba ang kahangahangang prinsipe ng Shu na ito. Ang Shu ay ang pangunahing bansa sa anim. Kung makakakita lang ako niya ngayong araw, sulit na ang mahabang paglalakbay dito. Prinsesa, mahimbing ka ba noong gabi? Siyempre, napakahusay. Ngunit ang prinsipe, ngayong araw ay mukhang masariwa at maayos. Bakit? Epektibo ang malamig na kaliguan? Dahil sa prinsesa, ang aking lakas ay bumalik ang buo. Kung ganoon, pagsaliksikan tayo ulit ngayong gabi. Walang disiplina. Narinig ko, ang mga alahas ngayong araw ay papasub sa subasta. Hindi ka lang ginawa ko. Nabalitaan ko may mga alahas na gawa ng kilalang artista. Ang maakma, nag-arawan ang aking ama sa ilang araw.
Ito ang idadaluhan namin bilang regalo. Kung gustong gusto mo, ibibig ko ito para sa iyo. Ang simula ng presyo ay 3,000 tahel. Sa maliit mong yaman, kahit i-combine mo lahat, sigurado hindi mo kaya. Kung ganoon, lumuhod ka sa akin. Ang inyong kansyin ay may mataas na kapangyarihan. Ang aking konsorte, kailan naman kayo naging may karapatan na makipag-usapan tungkol sa kanya? Kaya Bishop nagkakayulanan mo. Baka hindi pa kayo nakakaalam, siya ay isang walang halaga na Marquis. Sa kaunting sahod na natatanggap niya, kahit kailan, hindi niya makakabili ng kahit isang item dito. Kayo! Mahal, huwag nang naghargi sa kanya. Kung ganyan kayo nagsasalita, Kanshin, kayo pilat sita. Sa'yo, Linfeng. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang bibig mo. Ngayon, ipakikita ko sa lahat ng mga malalaking tao dito kung paano kalalaho at makikita ng prinsesa kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanya at handang gumastos na malaki para sa kanya. Zhao Zhao, tiyak na babalik ka sa akin. Magtayong pagdating sa mga karaniwang tao. Ang treasure viewing event ay nagsisimula na. Hanbayo ang jade ornament mula sa nakaraang dynasty. Loghibong niyang! Silent Feng, ang jade carving na ito ay tunay na maganda at maigi. Kung kapakataon ay dumating na. Atiling, ito ba ang unang anak ng Shen family, Shen Yanqing? Kung ano ba ang gastos ang ginagawa ninyo? Ang Shen family ay tunay na mayaman at malaki. Ilan? Si Linfeng, nabigla ka na ba? Sa puliputog hindi ako nagkamali iba. Hindi na ba nasira ang pamilya Xi? Pero pinangarabaw, pero ang kumpiyansa ay makipain. Baka pa ninyo ilabas ang libo ng inuno, hindi pa rin umabot sa ganitong halaga. Silent Thing, gusto ko lang makita. Paano mo ibibigay ang 10,200 tael ng pila, ikaw na walang kayamanan? Zhao Zhao, seryoso ka ba sa sinasabi niya, Meiko? Puro bluff lang yan. Gusto lang niya ang iyong pera. Palabasin lang niya na may kayamanan. Tama ang sabi ng Xiao Shizi. Anong lalaking tunay na lalaki ang umaasa sa pera ng babae para magpaganda? Akala ko ang mahusay na prinsesa ay pumili ng talinong lalaki. Pero nakakuha lang siya ng mga umaasa sa babae. Lahat patapos na kayo. Ang aking marido. Ako ang magbabayad para sa kanya. Ngayon, lahat ng binili ni Xilaning dito. Ako ang magbabayad. Sa usaho ko itong galit. Ako ang bumili ng regalo para sa iyo. Hindi mo kailangang gumastos. Xiao Shizi, 10,000 takal lang. Masyadong marami ba para sa iyo? Nakakatawa. Sumabay ako sa iyo. Lia, At 10,000! Ito! Hindi na ba ang pamilya Xi ay bankrupt? Saan niya nakuha ang ganitong dami ng pera? Sidelining. Kasanti po tuwing nasasabi ka ng 30,000. Pero tandaan mo ang patakaran ng Zen Baoje. Kailangan magbayad ng buo sa merkado. Walang utang at hindi pwedeng may ibang magbayad. Kung hindi mo mabibigyan ng pera mamaya, ito ay walang respeto sa Zen Baoje at sa lahat ng mga noble dito. At hindi lang ikaw ang iyong walang lasa na pamilya. Ang iyong mga katulad, sila ay magbabayad para sa iyo. Ano yung makuha ng pera? Tama ang sabi ng Xiao Shizi. Kailangan sundin ang tuntunin ng Zen Baoje. Pero, ang babae ko ay hindi dapat umasa sa iba para bumili ng regalo. Lining. Zhao Zhao, manatili ka lang Giko. Panoorin mo kung paano ko manalo para sa iyo. Ito. Tumayo siya! Saan siya papunta? Ano ba ang ginagawa niya? Alam ko na, walang pera kaya tumatakbo na siya. Iiwan ang prinsesa. Zhao Zhao, ito ang taong pinili mo. Malambot at walang kakayahan, tumakas pa sa labanan. Bumalik pa sa akin ngayon. Ganito. Tingnan ninyo, saan siya pupunta? Asa ko ang suki? Umubo siya sa ina ka maas na buwan ng suki. Doon.
Ano ang gusto niyang gawin? Suki ang pinakamataas. Sino ba? Magpatanggap ng tiwala, ang mataas na bisita ay upo sa Zuki. Ayon sa patakaran, magpatanggap ng tiwala. Kumupas ang tiwala ng Zenbao Pavilion. Ang daon po. Sino ba talaga? Tiwala! Tunay na magpatanggap ng tiwala. Sugit, nabasa ko. Tiwala! Kapag may tiwala, Diyos ko! Paano niya kayang gawin? Kumuha ng lahat ng premyo. Gaano kalaki ang halaga nito? Nupugi ko niya ang higit sa kurapagdan. Magandang taong gumawa nito ay ang hari ng shoot na nagsako sa 6 na bansa. 20 taon na ang crown. Pero patay na siya. Paano may pera ang batang ito? Kung hindi siya. Kung hindi siya ang kasalukuyang prinsipe ng Shu, ang misteryosong Tongdatu, possible. Pero posible ba ito? Paano ang prinsipe ng Shu ay maging walang halaga na Marquis ng Daliang? Kahit ang hari ay hindi humihinto sa magpatanggap ng tiwala. Si Ling Feng, ano ba ang gusto mo? Si Ling Feng, binawasan ko talaga ang iyong tapang. Ipahanap ang mukha mo sa harap ng Sao-Zaho. Hindi mo lang iniisip ang kamatayan, kumuha ng lahat ng premyo. Alam mo ba kung ano ang kahulugan nito? Sa walang halaga na iyong manord na kaharian at ang kaluluwa ng iyong mga ninuno. Hindi pa sapat ang lahat para sa ipon ng Zenbao Pavilion ngayong araw. Sayang. Ngayon, natatakot may kasi sayang. Si Ling Feng, nababaliw ka na ba? Paano hindi ang pinta niya? Kung ang presyo ay lampas sa iyong kayamanan, ayon sa patakaran, kailangan mong hawakan ang iyong mga kamay at mata. Bilisan mo. Sao-Cao, manatiling kalmato. Paano kung maswerte lang ako? Kaya pala lahat ay puro bluff lang. Walang nais na makita kung gaano kaliit. Tumigsik pa dito sa Zenbao Pavilion. Ayaw mo nang mabuhay. Isang walang pera na gumagawa ng gulo pala. What na? Zhao, hindi mo pa ba nakikita? Siya ay isang baliw na mahilig na gumaganap. Kapag dumating ang mga siwa, siya ay magiging walang kamay at mapangtaong walang halaga. Bumalik sa akin, huwag hayaang ikaw ay madawit nito. Talinong ito na tama ang submission, Shizi. Ang matalinong ibang equilibrium mo. Kung ang Chayandeng ay napag-anihin pero walang gintong inihain, sorry na, siguro hindi kayo lalabas sa Zenbao Pavilion. Nandito na ang prinsesa. Sinong aksyon na masamang gawi? Sao-Cao, makakasama kita. Ito ang kapalaran ko, si Lining. Pagsara ka na ng bibig, hindi ko alam kung bakit ako bulag. Pumili pa ng ganitong baliw na payong prinsipe. Zhao, ang palabas ay tapos na dito, di ba? Gusto mo bang sumama sa basurong taong ito? Sa pagkukunan ng sariling libingan? Bumalik sa akin na. Ganito. Ang iyong panganawakan hindi ko na isasalaysay, Shen Shizi. Ngayon, titingnan mo lang kung sino ang tunay na kumukunan. Ng sariling libingan. Dumating ang mga siwa ng Zenbao Pavilion. Biyatiwa pa na mga siwa! Mga siwa, ang munting bata na ito ay tumiksik dito sa iyong teritoryo. Dapat mong parusahan ng mabuti. Mga siwa! Nakilala mo ba, Fo? Sa Lining. Gaano ka matapang? Malapit na nung mamatay, hindi ka pa rin nakakaaral ng galang sa mga siwa. Ang araw na ito ay ang iyong kamatayan. Ang lumang alipin ay dala ang kayamanan ng Zenbao Pavilion. Salubungin ang Taishi. Lalaki. Ang Zenbao Pavilion ay isang mahalagang lugar mula sa ating kaibigan ng Shu Kingdom. Si Ling Feng, siya pala ang misteryosong prinsipe ng Shu Kingdom. Kaya talaga siyang prinsipe ng Shu Kingdom. Ang Shu Kingdom ay napakayaman at palaging tumutulong sa atin. Napakaganda! Kung ang prinsesa ay magpapakasa sa prinsipe ng Shu Kingdom, ito talaga ay perfectong magkasama. Kung tao mo lakal ka na ito, paano siya maging prinsipe ng Shu Kingdom? Ikaw ito to, higit ko kanan hindi ko nila. Kada damay, ibang lapasin ka kami kalpasin, iwan sa. Pag-ilitas, iwan sa. Chipiao! Ang liwanag na ito na aking niliwanag, hindi ito basta-basta. Dato ito. Kaya aming ihadapar siyo, bidag sa hadbo. Kasal na handog. Seryoso siya talaga. Ikaw, si Ling Feng, napakalaki ng loob mong dayain ako ng ganito matagal. Nasira ka na! Paano akong karapat-dapat sa isang prinsesang kasing tapang mo na magpabala ng itak para sa taong Maroko? Chipiao! Tesha, isang Kriste, ano nangasama dito? Alam ko na ang iyong puso ay nasa akin lamang. Sigurado siyang kanila sa mga buhay. Shenyan King, ikaw at ako. Wala nang anumang koneksyon. Kung baon ka sa walang ginagawa, bumalik ka sa bahay at alagaan ang iyong magandang kasawa na nag-iisa. Chipiao, alam ko na nagalit ka pa rin sa Zenzen.
Manatili! Inilabas ko na siya. Kung babalik ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mas magandang handog at ipapakasal ka ng tangi. Silent Feng! Bumalik sa palasyo. Shen Shaizi, kung kayo ay muling gugulo sa aking pants, hindi kayo matatakdaan ng batas ng Shu Kingdom. Naghihintay kami sa inyo, Alteza na Prinsesa. Shukiao, para mapigilan ako na lumuhod ng paulit-ulit. Tunay na malakas ang iyong loob. Maganda, tutupad mo ang iyong... Zhao Zhao, nakatayo ka na ng mahabang oras. Nakikita mo na yan, bakit hindi na? Maestro! Aba, si Linfeng talaga. Aba, si Prinsip talaga. Ikaw, nakagaling gumaghak. Bakit hindi ka pumunta sa teatro? Zhao Zhao, tunay na nagsisisi ako. Ang posisyon ng prinsipe ng Shu ay nakakadulot ng panganib. Hindi ako maaring ilagay ka sa gitna ng problema. Ito, ang aking tuhod ay nasakit. Pahimila. Hayaan mong tumayo. Sige! Tumayo! Tumayo na! Sunod ka daw, iyak ang nagpapayagan. May isa pa! Kung sakaling magsinungaling ka ulit, kung kunin ko lahat ng iyong yaman at itapon ka sa labas. Lahat ng yaman ay sa iyo. Kahit ako ay sa iyo din. Zhao Zhao, hindi pa tayo nagsamahan sa haligi. Tayo pagkataon. Sigurado ka na hindi ka na may regla. Silent Feng. Tunay kang may pinagsasabi. Uwi ka talaga. Ang iyong pusong napakayaya. Ginawa mong hangin ang gabi. Sao Sao! Shen Shaizi, kung saktan mo pa ang aking crown princess, hindi ka makakalusot sa batas ng Shu. Bakit? Ang taong dapat tumayo sa tabi ni Sao Sao. Dapat ako. Swerte na hindi niya alam ang mga bagay noon. Habang hindi niya alam, may pagkakataon pa kami. Pumili siya kay Xi Linfeng para lang sa akin para baguhin ako. Awad! Shazy, nandito ako. Yung mga iniayos ko, tapos na ba? Shazy, lahat ay handa na. Shoe silk, embroidery, antiques, paintings, lantids at 3 pahina ng regalo. Lahat ang flaggen sa kahon. Garantisado! Magiging talk of the town ang 10 na kasal nito. Mabuti. Nakakabuti. Gusto lang niya ng mga ito. Gusto niya ako, si Shen Yangking. Magtala ng kasal para sa kanya. Bigyan siya. Lahat ng kagandahan na gusto niya. Lahat nabibigay. Ibibigay ko lahat. Ganito. Maiwan niya ang mga kababaeng kapintasan. Shazy! Kung makikita ng prinsesa ng ko, siguradong masaya siya. Babalik agad sa iyo. Lumabas na. Hindi kita sinusupipaya tuloy lang. JJ Yanking. Tunay na Yanking kuya. Namimiss ka talaga namin. Lin Senseng, sinabi ko na sa iyo, wala nang kasal tayo. Tayo ay walang pakikipag-ugnayan na. Yanking kuya. Talaga bang ganito ka malupit? Gusto mo kaming putol na ng buo? Lin Senseng, kung hindi mo ako dinaya, hindi ako makakamiss ang Sao Sao. Siya ang tunay naming pagmamahal.
Yan, King Kuya. Alam mo na ayaw mo sa akin, pero ginawa ko itong pangako dahil mahal kita. Talaga bang nakalimutan mo na ang mga masasayang alaala natin? Yan, King Kuya. Paano kung nalaman niya na tayo ay magkasama? Sinabi ko na sa kanya na kailangan akong lumabas para sa mga gawain ng pamilya. Paano niya ito malalaman? Yan, King Kuya. Namimiss ka namin talaga. Kung ganoon, Maaruga kita ng mabuti ngayong gabi. Yan, King Kuya. Hinihintay lang. kutabol. Akala ko Lin Zenzeng ang hinahanap ko, kaya maraming beses akong nag-akbay sa likod ni Liang Mingzhao. Ang mga araw na iyon, tunay na nakakaubos ng puso. Ako, Yan, King Kuya. Mahal ko. Hinihiling lang namin na pagpalitan mo kami at pagkatapos ng gabing ito. Kung gusto mong asawahin ang prinsesa o umalis sa akin, walang reklamo kami. Yan, King Kuya. Namimiss ka ng Zenzen. Namimiss ka talaga. Zenzen, tandaan mo yan. Ito lang ang isang beses. Pagkatapos ng gabi na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Zhao Zhao, huwag mag-alala. Isang beses lang ito, ikaw lang ang nasa puso ko. Pagkatapos ng gabi, aasahin kita tulad ng gusto mo. Yan, King Kuya. Gumising ka na? Zenzen, masayang-masaya kahapon gabi. Magagawa natin itong tuloy-tuloy, tama ba? Alam ko na mahal mo ang pagsasayaw ng estada. Lahat ng kayang ibigay ng prinsesa, natutuhan ko. Basta't maghanda ka, handa akong gawin ang lahat. Lumayo ka. Yan, King Kuya! Lin Zenzhen, kahapon gabi, nagawa ko na ang nais mo. Ito na ang huli. Sana hindi mo na ulit isipin ang ganyan. Simula pa lang, ikaw lang ang nasa puso ko, si Zhao Zhao. Noon ay, ngayon pa rin at kaya naman lang siya palagi. Zhao Zhao, ikaw na ay akin na. 我他说一样那个开始。这样咋听？ Gidaksil! Prinsesa, ang iyong lig. Ang gusto natin prinsipe ay tunay na wala kumbay. Ayos na, King Zhu. Kahit ikaw ay hindi maandar na sa pagbibiyaw sa prinsesa. Prinsesa, ang gusto natin prinsipe ay lumabas na ng isang araw para talaga ng mga gawain ng estado. Pakiramdam ko, ang iyong isip ay lumilipad na kasama niya. Sa tingin ko, ang emperador ay umuusbong na para sa apo, malapit na siguro. Makulit, paring kang nag-uusap ng nonsense. Asensya na, prinsesa. Hindi na ako magsasalita. Prinsesa, hindi maganda! May malaking problema! Anong problema ang nagsisigaw ka? Ikaw ay Shen Shizi. Dala niya ang maraming tao, walang bilang sakyan ng mga kasal na regalo at pinagsara ang pintuan ng aming tahanan. Sinabi niya na siya ay pupunta upang dalhin ang prinsesa bilang asawa. Ano? Zhao Zhao! Napaka-impressive talaga. Zhao Zhao, grabe, indulir kaya ang halaga ng mga regalo. Parang kinuha ni Shen Shizi ang buong bahay nila ah. Kakaalis pa lang ng asawa, nandito na si Shen Shizi para humarang. Loko ba siya? Tingnan mo ang gawin ni Shen Shizi. Ibinuhos na niya ang lahat. Sa nakaraang buhay ko, araw at gabi kitang pinapangaraping mapangasawa. Ngayon, ikaw mismo ang naghahanap sa akin. Pero ayaw ko na. Shen Yan King, ano na naman ang gusto mo? Zhao Zhao, napalito ako para kasalanta. Huwag kang mag-alala. Ito yun, mga regalo at musika. Lahat mas marangyan ng daang beses kumpara noong kay Lin Zenzhen.
Malinaw na sinabi ko sa iyo kahapon. Asawa ko na si Lin Feng at siya ang lalaking makakasama ko. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Bakit? Bingi ba si Shen Shaizi o nagpapanggap lang na hindi naiintindihan? Sao Zhao, alam ko nang nagkamali ako. Ginawa ko na ang sinabi mo. Tinapos ko na ang lahat ng kaugnayan ko kay Lin Zhenzen. Ayon sa sinabi ko, nang umiyak akong nakikiusap kay Shen Shaizi na huwag kumuha ng aking dugo para sa gamot nang sumigaw akong nangangamba at humihiling ang proteksyon mo. Saan ka noon, Shen Shaizi? Ganito. Tigpaugali mo! Bulag ako noon. Pero ngayon talagang alam ko nang nagkamali. Tingnan mo, ito ang lahat ng mayroon ako. Alam ko, Mula simula hanggang huli, ako lang ang nasa puso mo. Ako lang ang taong gusto mong mapangasawa. ako si Shen Yanqing. Shen Yanqing, huwag mo sabihin. Akala mo gusto pa kita? Sao Zhao, Ano ang ibig mong sabihin? Pinagsama mo rin lang ako sa Xi Linfen para mapilitan akong mag-sorry, Shen Yanqing. yung overimportance mo sa sarili mo, baka yan ang ginawa sa iyo ni Lin Zhenzen. Noong dati, walang puso ako noon. Pero kung hindi ka pa ulit-ulit mananggulo sa kanya, hindi ko naman siya aalayuan. Sa mata mo, parang malamig at lason ang akong babae, di ba? Ngayon gusto mo pang magbigay ng pahintulot sa akin. Zhao Zhao! Ngayon alam ko na, ikaw lang talaga ang mahal ko, simula pa lang. Lahat na nangyari dati, hindi ko na iaalala sa'yo. Shen Shizi, sobrang walang hiya mo. Una, hindi naman nagsaktan ang aming princess sa'yo. Yung Lin ninyong mahal, noong mabuti kang tinutreat ng princess, ayaw mo naman. Ngayon kasal na siya, tapos sumusunod ka pa. Kaya yan ang type mo, may asawa na babae. Stop! Ang mapagalang Shen Shizi ay lumusog pa lang sa harap ng lahat. Hindi ako inakala na kasing lalim pala ng pagmamahal mo sa princess. Zhao Zhao, alam ko na ang pagkakamali ko. Dati, lubi ang isip ko. Pwede mo ako magsisi, magalit, hampasin, sakyan. Kailangan mo nang balik sa akin. Shen Shizi, handa kang lumuhod. Mantil ko kaudan. Zhao Zhao! Ano yan sa leg mo? Tayo mo na sa Xi Linfen. Nagkamyun. Prinsesa! Ang prinsesa at ang prinsipe ay nagsasama na sa bridal chamber. Ano ang mali doon? Ikaw naman, Shen Yanqing, dito sa kalye ay nagtanong sa prinsesa tungkol sa pribadong bagay. Prinsesa, ito ba ang aral mo? Nomoy, out ma. Alam mo na totoo ang puso ko sa iyo. Pero ikaw, para lang sa inang maginis ko, nagsakripisyo ka pa ng sarili mo. Alaka, yun ka mo sa iyong sana. Shen Yanqing, kaya mo bang sabihin ang salitang puso? Zhao Zhao, alam ko. Galit ka sa akin. Tigsan ko. Ikaw at si Lin Feng kayang-kaya kong ligwain. Basta patawarin mo lang ako. Bumalik ka lang sa akin. Kung maghihiwalay lang kayo, Lahat ng nakaraan, kayang-kaya kong kalimutan. Shen Yanqing. Noong nakaraan, ginagawa mong sinig ka at siling king ng maraming beses at ngayon gumagawa ka pa ng parang tama ang buhay mo upang saktan ako. Ang kapalaran ay may mata at noong nakaraan ay nakita ko na ang tunay na mukha mo. Prinsesa, huwag kang sumagot sa kanya. Ang prinsipe lang ang tunay na may malasakit sa'yo. Zhao Zhao! Bumalik sa akin. Patawarin mo ako. Okay. Ang alok mo sa kasal, maaari kong isipan. Prinsesa! Zhao Zhao! Sumasaayon ka, Zhao Zhao! Umayag ka na pala sa akin. Prinsesa, huwag ka nang maguluhan pa. Zhao Zhao! Alam ko na tayo ay sasang-ayon ka. Naririnig mo talagang kumayag na. Kaya pala ang prinsesa ay pumili kay Xi Xiaohaoye para piliting itong Shen Shizi na manakaw ng kasal. Talagang ganyan talaga. Ang isip ng prinsesa, napakatalas. Zhao Zhao, bumalik na ako at magsasagawa. 10,000 pula na damit, kurona at bende. Magkadala ako ng wayong palibot na bangka. Nang napakaganda pa dalhin ka sa tahanan. Sandali. Zhao Zhao, okay ka pa? Shen Gongzi, naaalala mo pa ba noong panahon na pumayag ka sa akin ang 3 hiling para sa Lin Zhenzen ng Soul Resurrection Pill, ngunit 3 lang ang ginawa mo. Ngayon, may isang utang pa ako. Kailangan mag-utos, prinsesa. Una, yumukod dito at hayaan ang mga kaserbante na tignan ka. Awa, kapag kasal ako, kailangan mong dumalo ng personal, walang dahilan na mag-atubili. Ang pangatlo, hindi ko pa naisip, gawin mo muna ang 2 ito. Naalala ko, sigurado akong naalala.
Sao, ano pang hiling mo? Sabihin mo. Kahit akyating kapalamit ng buti ng diyan, no? Sa patan abot po siyo o umubog sa ako. Sagot. Nandito sa sulat na ito. Zhao, alam ko na babalik ka sa akin. Magpaganda ka na at mag-ayos ng iyong mga gamit. Maghintay na lang para sa akin na makuha ka. Huwag kang mag-alala, basahin ko lang ang sulat. Pagkatapos basahin, amel kong gabal pa maganda. Paghadak na, babalik ako para ibasan ka. Shen Yanqing, basahin mo. Gaano kakatawa? Tiningnan mo, ang prinsesa na ito handa nang magpakasal sa Prinsipe Shen. Lahat ng abala na ito para lang patalikuran niya ang Prinsipe Shen at humingi ng tulong. Ang isipan ng prinsesa talagang nabalot ng maraming liko. Shen Yanqing, noong nakaan, naging biyuda ako para sa iyo habang buhay. Pero ito ay nagpanggit na matay at pumalis at itinulak mo ako sa kamatayan. Naging bagong buhay, sinunod ko ang iyong pagnanais at hindi ka na uli pinili. Ang huling bagay ay tayo. Magpapahiwalay na hindi na. Bumalik siya sa nakaraang buhay. Kaya naman, palagi kaming... Ano naman? Tingnan ninyo, Sao. Zhao, pakinggan mo ako. Zhao! Phew. Prinsesa. Huwag mo nang pagsisihan pagkatapos. Hindi mo na alam kung sino ang gustong-gusto mo talaga. Ikaw ang dapat magsisi, hindi ako. Inipon ko, si Zhao lang ang ibibini ko. Kahit gamitin mo ang tatlo ng prinsesa, hindi ako magbabago ng isip. Mali ang iniisip mo, Shizi. Nandito lang ako para magbati sa iyo at salin sa inyong kasal. Tama na, kaya hindi siya pumili sa akin. Kaya hindi niya sinigaw habang ikinasal ko si Zhao. Noong nakaraan, Nasira na namin ang puso niya. ako naman ang tanga. Akala ko may pagkakataon pa kami. Dating isinakay sa royong palanggana, ngayon tinanggihan na sa pintuan. Ano kaya ang sinulat sa sulat na yan? Parang nawala ng kaluluwa ang Shizi na ito. Ano na ang nangyari sa kanya? Miss, ayaw na talagang ilabas ni Shizi kayo, kaya sinusuportahan pa ninyo dito sa main hall. Kagabi, naramdaman ko na may pagmamahal ang Jijian King para sa akin. Nagumpisa lang ako ng peking sa kang paa. Napakalakas na ng alalahanin niya. Bigyan lang ng doktor ng 50,000 na kaels na tulong para sabihin na may lason. Kayang-kaya niyang puksan ang dugo ng prinsesa. Mabuti. Naayos na ba ang mga asasin na nagsugod kay Liang Mingzao? Bitawan mo! Hindi ako ang nagdali ng lason! Ken! Mas kabuyan mo, Liangbay, ikaw ba yun? Ayaw gumawa ng ganun mapait na aksyon. Shen Yanqing! Yanqing Je! Takbo na! Kaya pala, Kukutin lang kami. Sao! Pagkatapos ng ilang araw, magkukwento ako na may bata na. Yan ang magiging dahilan para makalimutan ni Yanqing Je si Liang Mingzao ng lubusan. Lubusan? Yanqing Je, kailan ka na bumalik? matagal na. Teka lang ta. Para makita ko na ang tunay mong kilos, puno ng lason at samaan. Yanqing Je, sinaktan mo pa ako. Pizzo, nang paulit-ulit. Na nagsinungaling at nagulo, hindi ko sana sinasaktan si Zhao na ganito. Kaniko, Hindi ganyan yan. Hindi ganyan yan. Marinig mo ako. Tao! Napasan ng babaeng puno ng lason at samaan na ito. Walang kahindulot namin, hindi ka makapasok sa Shen Mansion. Mansion! Yanqing kuya, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Nagkamali ako, tunay na alam ko na ang aking pagkakamali. Lahat ay dahil sa aking katuparan, dahil mahal kita ng gusto. Takot akong mawalan ka, kaya naman. Pakiusap mo, huwag akong palakasin. Salamat sa aking puso na walang kapantay para sa iyo. Pakiawa mo ako. Kung iiwan ko ang tahanan ng Shen, saan pa ako makakapunta? pakiawa ko. Sen. Paulit-ulit mong nilako ako. Paulit-ulit mong ginulo ang aming relasyon. Hakbang-hakbang mong sinasaktan ang Zhao. At ngayon gusto mo nang magpakawala. Ikaw ay babae na may puso ng ahas katalakan. Kapag nakikita ka, Nakakalamit lang ang loob ko. Senorita! Nakakalamig. Sinabi mong nakakalamig ako. Shen Yanqing. Bakit mo akong sinasabi na nakakalamig? Isa buhay mo siya palabas dito.
Ang bawat sinasabi mo ay ang aking kasalanan. Nagsinungaling ako sa iyo, pero kung walang iyong pahintulot at walang iyong indulto, kung walang iyong kawalang interes sa Layang Mingzhao, paano ako makakapagsikap na gawin iyon sa kanya? Yan king kuya, kung ang prinsesa ay magsusuri. Makakaasa ka, hindi ako aalis na magsipag-alaga sa kanya kahit iisang bahagi. Ikaw! Ikaw ang laging hindi naniniwala sa kanya! Ngayon ay puno ka ng pagkakataon, sinasabi mong ang mahal mo ay siya, pero tunay na mahal mo ba ang taong umiikot ng espada? Dahil napakita mong si Layang Mingzhao ay pumili ng iba na mas malakas kaysa sa iyo ng libu-libong beses, ang prinsipe, ikaw ay nag-anib, nagselos ka. Ikaw ang tunay na nakakalamig! Tumigil na! Bitaw dito! Isinara ang bibig ng babaeng ito na puno ng kasinungalingan. Ilabas siya sa labas! Kasinungalingan? Shen Yan King. Alam mo mismo sa iyong puso kung sinasabi ko ang totoo. Natatakot ka na marinig ang tunay na katotohanan at makita ang iyong sarili na puno ng kasinungalingan at karumaldumal. Lin Zenzhen, tanggol mo hinahit ang iyong kasalanan. Ipapadala kita sa ihong Lu. Para maranasan mo kung gaano ka masakit ang buhay na mas malala pa sa kamatayan. Yihong Liu! Shen Shizi! Yihong Liu ang pinakabababang lupang ala. Hindi mo dapat gawin ito sa aming ama. Lin Zenzhen, pagkat nag-isip ka ng mapinsalang si Cao Cao, putang kronik suda. Shen Yan King. Sayang ang aking tapat na puso para sa iyo. Napakahirap ng iyong puso kung gusto mo akong magdusa. Samahan mo akong maglakbay sa impyerno. Dakutin mo siya at iugnay sa ihong Lu! Walang aking pahintulot. Di ko'y kahit isang hakbang! Tara na! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan ninyo ako! Ano ako mo? Gawin! Ano ang sabihin mo? Gawin? Bitiwan! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Siyempre, pagmamahal ang ibibigay ko sa iyo. Hindi ako nakahamang na. At kalambot! Walang hiya! Ako ay misis ng Shen Yan King. Si Yan King Chilang lang ang galit na yon. Hindi ka ako iiwan! Lahat ng babae dito sa ihong Lu ay mahilig mangarap. Ang kasal mo mismo dito, sinakyan ka ng Shen Yan King. At nag-aasam ka pa rin na maging misis niya. Hindi! Huwag mo akong bitiwan! Doctor, ano na aksa magkaunahin ginata? Ang ibang ito ay malalim na nagsugat, pero napakaswerte, lumipat na kalahati mula sa puso, natigil na ang dugo. Hari na uno! Shen Yan King! Hindi ka makakagalos kanya! Prinsesa! Cao Cao, lagkwet diyang ibisahan kayo mo. Magpapatitik tayo sa hari. Siguradong papayagan niya tayo na magsimula ulit. Turasan. Napakabago ko. Si Cao Cao. Hindi na ba siya nagkaalinlangan sa akin? Hari naman do. Huwag nang mag-moveo. Cao Cao, hindi na ba siya na umuuna sa akin? Ang tingin sa akin. Parang tinitignan niya ako ng isang purong tanga. Hindi yan. Dapat na naging mapag-isa siya sa akin. Noong paulit-ulit akong nagsisinungaling at ginamit siya. Paulit-ulit? Paulit-ulit pa dinungihan ng ganyan tapatan. Udo! Noong sinisira ko ang kanyang kapuri-purihan. Dapat na naging mapag-isa na siya sa akin. Hindi pwede. Siya, hari naman mo. Huwag nang gumalaw pa. Sinabi ng doktor, makakamadan ka kung mag-movie ka pa. Silent Feng, babalik na yon. Sigurado pupunta siya sa city gate para tanggapin siya. May paraan akong dapat na magpayong sa kanya. Prinsesa, pagpahinga ka na. Sinabi ng prinsipe na babalik siya ngayon, kaya hindi siya magsisinungaling. Napakainit ng araw.
Gusto mo na bang bumalik sa karwahe at magpahinga? Mailangan. Maghihintay pa ako. Prinsip, bumalik ka na. Sao Sao, Bumalik na. matagal akong nakulong sa Shu bilang bisita. Gabing huli ako. Bumalik ka na. Wala na ang iyong mga mata. Pero kumangkang nahal. Kinabukasan mo ba akong napanaginipan na bumabali? Nakakahiya. Habay-bay aking pag-out. Ukuli ka pa ng half-day lang, ukunin ko na ang aking espada. Bumalik ka na. Ano naman ang flip ko ang aking Sao Sao? Amaliyuman. Hindi ako napapagod. Bumalik ka na! Bumalik ka na. Shen Yang King. Shen Yang King, bakit ka... Hindi pa ito ang Shenwell Prince. Kahapon ay tinapakan ng payo, pero hindi pa rin susuko. Dumudugo ang kanyang dibdib. Bakit hindi pumunta sa manggagamot kundi nandito na? Bakit ka naman nadali, kuya? Sao Sao. Ako. Shenwell Prince. Dapat mo harapin ang manggagamot, hindi ang aking asawa. Sao Sao. Ano ba ang aking pagkakamali? Alam ko na ang aking pagkakamali. Talagang bulag ako, hindi ako tao. Gawin ko lang kung ano ang gusto mo. Magpakawala ka lang. Hindi ka makakasurvive kung wala ka, Sao. Sa nakaraang mundo, ang Shenwell Prince na ito ay talagang nabaliw. Kailan ba ang pinakamalamig na Shenwell Prince sa ating daliang ay naging ganito kababang at mahina? Shenwell Prince, magpatigil na. Malinaw na aking sinabi sa sulat, wala na tayong kahit anong ugnayan. Wala na akong sasabihin sa iyo. Sao Sao, tingnan mo. Tingnan mo! Ito ay iyong sinumpa noon, pinanatili ko ito. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mag-aton. Silent Fame! Gusto ko na ng boss mula sa akin. Ano sa aking? Siyempre! Gusto. Okay nga, princess. Ang bansa ito. Tinatawag ko na. Yan, King. Alam ko na mag-uupang ka sa aming bulsa. Sigurado akong nalitaw ang iyong paninindigan. Ako mismo ang gumawa nito. Tinuhulog ko ito ng 3 araw itong tapi. Aalis na ako. Sao Sao, alam ko na. Nagsisisi. Marumi. Hindi marumi, Sao. Nilingis ko na nung mabuti. Tingnan mo, walang marumi. Shen Yan King! Lumalas pang kailangan mong rinig mula sa akin. Ayaw ko nang may anumang kaugnayan sa iyo. Meron, siguradong meron, Sao. Ito. Naging kilala pa ang Shenyanti na ito. Talaga? Nakaraang buhay, nag-pray ka para sa akin. Bumasag ang ulo ko. Ibabalik ko sa iyo. Lahat ay ibabalik ko. Sao Sao. Ihilingin ko lang na patawarin mo ako. Shen Yan King. Ang pagbasad ng iyong ulo ay hindi para sa akin, kundi para sa iyong sariling kapakanan. Tulad noon, ang aking pagbasad ng ulo ay hindi rin para sa iyo. Ito ay para sa aking mga mababaga na imahinasyon. Huwag nasisira pa ng iyong sarili. At huwag na gumulong sa akin. Sao Sao, tayo na. Sao, paano ako mabubuhay kung wala ka? Ako! Ano ang ginagawa niya? Sao! Tama na ba? Tama na ba para sa iyo? Bumalik ka! Hindi mo isabis sa akin. Shen Yan King. Ikaw ay tunay na walang pag-asa. Gumagamit ka ng iyong buhay bilang banta. Iniisip mo ba na nilalabas mo lang ang iyong sarili o sinisigaw mo ako? Sao. Ako ay nagkamali. Ako mismo ang nagtulak sa iyo. Ito ay sa aking sariling kamalayan. Lin Feng,
Ay, alis na. Zhao, aabutin ko ang kabayo. Ang ganitong mundo ay tunay na nabigo. Isang magandang mundo ay naging ganitong hitsura. Kung alam natin ngayon, bakit noon? Tama talaga. Bitawan mo ako! Liang Mingzhao, ikaw ang dahilan. Kung hindi ka, dapat ako na ang naging mundo ngayon. Dapat na kami ni Yang King ay magkasama. Paano ako nagsisimula sa ganitong kalagayan? Lahat ay dahil sa iyo. Gusto kitang pamatay. Nais kong maiwan ka walang kaluluwa. Pumunta ka sa kamatayan. Sao. Takbo na! Prinsesa! Sinating, gawa ba siya? Paano kaya? Yan, King Jade! Shen Yan King. Bitawan mo ako! Bilisan! Hindi da, wala ayang na siya. Shen Yan King! Takbiwin! Si Lin Fen, kaano na siya? Pinas ng kana. Magpas ka niya. Ako na daing! Hanap ang albularyo! Opo, prinsesa! Paghanap ng albularyo. Liang Mingzhao, walang silbi yan. Ako mismo ang naghanap ng lasod sa pana na ito. Duguman lang patay agad. Walang gamot. Si Shen Yan King ay magsisikap para sa iyo ngayon. Liang Mingzhao! Panalo ka! Zhao! Noong binigay mo sa akin ang pilang buhay, nangako ako na ng husto. Hindi ako kung may susunod na buhay, gagantimpala ako sa lahat. Hindi ka makakaranas ng kahit anong sakit. Makakaranas ka ng sakit. Zhao. Shen Yan King! Bakit ganyan? Bakit lahat ginawa ko para sa iyo? Pero sa kanya ka lang tumutulong. Bakit ganyan? Pagsubok sa buhay ng prinsesa, walang katapusang krimen. Kung siya sa landgon, Alis na! Bakit ganyan? Zhao, kuyal pa. Okay ka lang ba? Shen Yan King. Yung saan, ihiwag mo ko katotay. Yun, nakatagakot sa kalipang sa akin. Palay mo na, bayad ng bubuhang ka sa kamay. Ang ating buong katapatan na sumasalamin sa dalawang mundo. Ngayon ay tapos na. Zhao, paano natin siya hahawakan? Hanapin ang tahimik na lugar. At libutin ng maayos. CJ, sundin nga lahat ang utos ng prinsesa. Maganda! Shen Yan King. Kung may susunod na buhay, nais kong kailanman na hindi tayo magkikita sa ibang mundo. Ito na ang ating wakas. Sai Lingfeng. Ang araw na ito, maganda. Maganda na parang lahat ay natatapos na. Nakita ko sa kanluran ng lungsod ang inukit na almonds na napakabango. Alam ko na tamad ka. Yan, ito mo napansin. Ay, sila Ning, seryoso ka? Kaya sinasabi mo na akong tamad? Maaring bukas ay iyong buksan ko na ito. Hindi ka ba? Makakapagbukas ako ng almonds para sa iyo ng buhay. Para sa akin, Kitsilaning. Ito ay isang hinahanap na pagpapala.